Sa mapagpalang araw po muli sa ating lahat. Makipagbasa nga po kayo sa akin. Naniniwala ako na ang otoridad ng salita ng Diyos ay katulad din ng Diyos mismo. Ako susunod sa mga salita niya na may buong paggalang, buong puso't isipan, kaluluwa at lakas ngayon at kailanman. Amen. Hallelujah. Naway patuloy po natin itong panghawakan ang mga salitang ito na hindi lamang po natin binabasa, kundi patuloy tayo kung maging matatag. Hindi mo madali ang ating pananampalataya na atin pong natinanggap, at ating patuloy na sinisikap sundin. Dahil, bakit po natin patuloy na sinisikap ito sundin? Dahil naranasan natin, naunawaan po natin, noong una pa lang, mga kapatid, di po ba? Naunawaan natin, naranasan natin kung paano po tayo napagpala ng Diyos at napagpatuloy na napagpapala. At naiintindihan po natin na kapag tayo po ay tataliwas na sa mga katuruan nito, salita ng Diyos, iiba na po. Mararamdaman na po natin yung kaibahan ng buhay. Yan na po ang totoo. Dahil kung naroon na po tayo at namumuhay na po tayo doon, na lumalakad na tayo doon sa pamantayan ng Diyos, hindi ho ba nakikita mo na yung dati mong sarili na ako pala ay ganito noon at ikinakahiya mo na ngayon? Pero kung hindi mo pa rin kinakahiya yung buhay mo noong ikaw ay nasa kadiliman pa, ibig sabihin, tunay nga, wala ka pa sa liwanag. Wala pa tayo sa liwanag. Alam po natin yun. At naiintindihan din natin na kung paano rin tayo naging nagmatigas sa salita ng Diyos noong una. Alam po natin, nararanasan din po natin yan sa ating kapaligiran. Tama po ba? Na kapag tayo ay naghahayag sa kanila, matitigas na po ang kanilang mga puso. Ngunit alalahanin po natin, minsan tayo ay naging katulad nila. Naging matigas din ang ating puso. Kaya nga po, sa pagkakataong ito, muli kong hinihimok ang bawat kapatid sa iglesia nito. Na alalahanin natin kung ano ang pagkatawag sa atin. Kaya nga po ang ating pinamagatan ngayon, na text sa ating teksto, pinamagatan ko kung called in Christ to conquer heights. No? Maganda po ang layunin ng Diyos sa ating buhay. Dahil ang Diyos po, alam po natin, He is the God of order. Hindi po yung order sa kantin. Ano po? God of order. Ibig sabihin, siya ang Diyos ng kapayapaan, kasinupan. Ibig sabihin, kaayusan. Order. At hindi lang order, pag sinabi mo rin order, siyempre, siya ang may order, siya ang Diyos na tagapag-utos. He is the God of order. God is the God of order. Ulit-ulit po natin yan. Magmula pa po kung paano niya nilikha ang langit at ang lupa. Okay? Kaya nga, tingnan niyo ang mga tao sa paligid ngayon, manghang-mangha sila sa tinatawag na, nature. Di po ba? Manghang-mangha ang tao sa nature, maging sa lawak ng kalawakan, ng mga planeta, ang mga bituin. Manghang-mangha po ang mga tao kapag nakikita o na-analyze po nila the beauty of creation. Talaga naman pong kamangha-mangha. Isipin mo kung paano inayos ng Diyos na ang ulan, okay, magmumula ang tubig ay nasa dagat, tapos upang ito ay dalhin doon sa lupa, umaakyat ito sa langit sa pamamagitan ng ulap at sa kanyang ibubuhos sa lupa. At ngayon, baagos at papalik. It is God who made this order. Hindi disorder. Okay. Ang Diyos po, siyang nagpatupad at siya ang nagsaayos ng lahat ng bagay na yun. Kung ikaw ay pupunta sa karagatan, alam mo, tuwang-tuwa ka na maglalakad sa dalampasigan. Di ba? On the seashore, tuwang-tuwa ka naglalakad doon. At makikita mo, bagamat napakalaki ng karagatan, pero
Pero itinakda ng Diyos ang hangganan ng tubig at ang lupa. Hanggang doon na. Boundary. Kaya ang tubig ay hindi patuloy na tinatabunan o inaagos ang kalupaan. Ngunit kung niloob ng Diyos na yun ay umagos muli, lampasan ang dalampasigan, ay kalooban pa rin po ito ng Diyos. Depende kung ano ang kanyang layunin. Ngunit Diyos pa rin po ang nagpapatupad ng lahat ng yun. Kung naisin niya na ilubog ang isang nasyon, ay ilubog ang buong lupain, gaya ng ginawa niya noong unang panahon, sa panahon ni Noe. Ang Diyos pa rin po ang makapangyarihan sa lahat na may kakayahang gawin ang lahat ng yun. Kaya nga ang lahat ng mga bituin sa langit, ang mga posisyon nito na naroon ay itinaklaro ng Diyos. Yung tinatawag ng siyensya na gravity. Ano po? Na sinasabi lang, yung gravity daw na nagpupul at nagpupush doon sa planeta upang sa ganun hindi mawala doon sa balanse sa pag-ikot nila doon sa araw. No? Ang Diyos din po ang nagtakda ng lahat ng ito. Ganun ho, kamangha-mangha ang ating Diyos. Na ang planetang Earth, na kahit na isang inches o isang pulgada lamang ito na mapalapit sa araw, mainit na. O mapalayo man ito ng konti ng isang pulgada sa araw, malamig na. Ganun po kagaling ang ating Diyos upang isaayos ang lahat ng ito. Ngunit alam natin na bagamat ito ang lahat ng bagay ito ay sinaayos ng Diyos ayon sa kanyang kalooban, itinakda rin po niya na ito ay wasakin pa rin ayon sa kanyang kalooban. Dahil ang hinahangat po ng Diyos ay ang katwiran. At ito ano po ang kanyang itinakda, ang mga bagay na tinakda niya lilipas ay tunay na lilipas. Ang daigdig na ito, itinakda po niya ito na lilipas at tunay nga po lilipas talaga. Kaya nga sa daigdig na ito, may tinatawag na oras. Kaya nga sa Book of Genesis, may tinatawag po in the beginning. It is the beginning, it was the beginning of time. Doon po sa Genesis na paglikha, doon po nagsimula ang oras. Dahil alam po natin, sa harapan ng Diyos, wala po siyang oras. Wala pong oras sa Kanya pagkat siya po ay namumuhay magpakailanman. From the beginning up to the end, wala pong katapos sa Kanya, the Alpha and Omega, wala pong oras na tumatakbo sa Kanya. Pero sa atin, sa buhay ng tao, alam po natin na kapag ipinanganak tayo, tumatakbo po ang oras. Yun pa lamang simula ng pagsilang sa atin, alam na natin ang pagtunguhan natin. Tama po ba? Bagong silang pa lang ang bata, alam mo na kung saan tutungo ang buhay ng tao. At yun nga po ay dating tayo sa hangganan ng ating pisikal na buhay, ang kamatayan. Ganyan din po kalupit ang mundo ito. Kaya nga laging sinasabi, tayo nga po ay hindi ko ini-encourage na tayo ay mamuhay sa comfort of this world. Kapag namuhay po tayo sa comfort of this world, may sasama po tayo doon sa tinatawag na sa distraction, pagwasak. Okay? Dahil alam po natin na ang totoong tayo ay yung kaluluwa natin at ang katawan ito ay may hangganan. Ngunit ang ating inihahanda ay ang ating kaluluwa upang mabuhay ito magpakailanman. Hallelujah? Ganon din po. Bagamat ang Diyos nga po, itinakda niya ang lahat at isinaayos niya po ang lahat ng bagay dito sa lupa. Pero kahit na po ang lahat ay nasa ayos, okay, hindi pa rin po siya nagpapahinga hanggang sa oras na ito. Tama ho ba? Amen. Ayon po sa sinasabi niyang 1 John 5:17, magpabukas po kayo sa akin. Bagamat may itinakda po ang Diyos sa sinasabi niyang araw ng pahinga o kanyang kapahingahan, pero yung kapahingahan po na sinasabi niya ay hindi po yung kapahingahan na lax.
Alam po yung lax. Alam po natin yung salitang relax. Tama po ba? Sabi po dito sa 1 Kabanata 5, talata 22, ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, ang aking Ama ay patuloy na gumagawa hanggang ngayon at gayon din ako. Okay. Bagaman sa aklat ng Genesis, sabi doon na sa ikapitong araw ng kanyang paglikha, ang Diyos ay nagpahinga. O tinawag itong Sabat. Tama po. Pero sinabi pa rin ng ating Panginoon Jesus, hanggang sa mga sandali ito, ang aking Ama ay gumagawa. Patuloy na gumagawa. Ito. Ang iniisip po kasi ng tao na pahinga ay yung pahinga na habang buhay ka na lang nauupo sa duyan-duyan, pupuyakoy, habang panahon, buong maghapon. Ganun po ang iniisip ng tao na pahinga. Ngunit hindi po yun ang kapahingahan na itinatakda ng Diyos para sa atin. Ano po ba ang kapahingahan iyon na tinatakda ng Diyos sa atin? Ang kapahingahan po na tinatakda ng Diyos sa atin at handa niya bigay ang kapahingahan sa pighati. Kaya nga sa langit, sabi niya, wala ng pighati. Kapahingahan sa matinding paghihirap sa mundo ito. Dahil, paano po masasabi na magpupuyakoy tayo sa langit? Ang sabi po sa langit, ang lahat po na naroon tayo ay araw-gabi magpupuri sa Diyos. Pero doon, tayo din ay magpapahinga sa tinatawag na kapaguran. Dahil ang katawan po natin sa lupang ito, sa mundo ito, ang katawan natin ay puno ng kapaguran. Madaling mapagod. Tama po ba? Bagamat napakarami po natin gustong gawin, pero napakalimitado dahil darating ang panahon na yung katawan mo hindi mo na mapasunod sa sobrang pagod. Tama po? Ngunit doon, bagamat sinabi ng Diyos na doon araw-gabi tayo magpupuri sa langit, ay alam po ng Diyos yon, kaya nga po bibigyan tayo ng katawan hindi na naaagnas. At yung katawan po yun, ibig sabihin po, ay magpapahinga na sa tinatawag na toil. Magpapahinga sa kapaguran. Kahit wala na ang sakit. Okay? Wala na ang karamdaman. Kaya ibig sabihin, malaya po tayo makakapagpuri araw at gabi na hindi po mananawa at hindi mapapagod. Hallelujah. At yan po ang ating pinakaasahan. At syempre, kasama na rin puro ng reward ng Diyos sa atin. Ano man yun, sa Kanya po yun, it will be a surprise to us. Ano po? Kaya nga po, sa buhay na ito, sabi nga, huwag po tayong mamuhay na lax lang buhay natin. Mahirap. Mamamatay po ating espiritu. Hindi lang ang espiritu ang ating mamamatay sa atin, even the physical. Okay? Sabi po dito sa pahayag, okay, Revelation. At papahirin niya ang bawat luha, ito yon. So, sa kanilang mga mata, wala ng kamatayan. Okay? Wala ng dalamhati, pagtangis at paghihirap, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Ito po yung magiging pahinga natin pagdating ng panahon. Wala ng kamatayan, magpapahinga tayo sa dalamhati, magpapahinga tayo sa pagtitangis, pagluha, magpapahinga tayo sa paghihirap. Ayan po. Kaya kung nais po natin na makapagpahinga sa bagay sa mga lahat ng ito, sa pagkakataon ito, wala po tayong magagawa kundi gamitin ang buong kalakasan natin upang kamtin ang pangako ng ating Panginoon Hesus sa pamamagitan ng masikap at matapat na pagsunod sa kanyang mga salita, sa kanyang mga utos. Wala pong ibang paraan upang tayo ay lumigaya sa mundo kundi ang tumupad o sumunod sa ating Panginoon Hesus. Kaya nga sabi, trust and obey. For there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Kung nais po talaga natin totoong lumigaya sa buhay nito, ang kaligayahan ng mundo, hindi po yan totoo. Ang kaligayahan na matatagpuan sa Panginoon Hesus at sasabihin naman ng marami, ay, ba't ang hirap-hirap, ang sakit-sakit ng katawan ko dahil sa mga pinagagawa, mananambahan ka sa linggo, magdodot prayer ka, magna-night prayer ka, ang hirap. Tapos magkatrabaho pa ako, ang hirap.
Bakit mo sasabihin na kayo na magiging masaya ako sa pagiging Kristiyano? Pero sabi niya, trust and obey. All of those things na pinaghihirapan mo, na ayos na sa alang-alang mo, ang utos ng Panginoon Jesus, lahat po ng yan, there will be a reward. Pero alam ko po, naiintindihan ko. Bakit? Paano mag-isip ang mga unbelievers? Isa nga po, sasabihin nila. Alam niyo po ba na maikwento ko sa isa sa mga nakilala ko kung ano ang gawain natin bilang lingkod ng Diyos. Mangangalaga ka ng kaluluwa. Nagtatrabaho ka, susunduin mo ang mga membro, papunta dito, gagastos ka ng yung pamasahe, gagastos ka ng gasolina, yung pera mo, nakikinikita, ipagagastos mo ng gasolina para sumasundo sila. Alam mo bang reply sa akin? Huwag ka magagalit pero para sa akin, ano sabi? Pahirap. Kaya ayokong maging ano eh. Sabi naman nila, di ba? Ano? Kaya? Pahirap ba? Pero sa akin, sabi ko, hindi pahirap. Kasi sila, hindi po nila naiintindihan yung kagalakan ng pagpapala, kagalakan ng gantimpala. At hindi pa nila nararanasan yung mga nararanasan natin. Tama po ba? Unless ikaw hindi mo pa naranasan dito, yung pangako ng Diyos, pwede kang mag-isip ng ganun. Totoo. Aayaw mo talaga. Totoo naman, kung ikaw lang ay nasa mundo lang ang pag-iisip mo, kahit ako kung nasa mundo lang ang pag-iisip ko, talaga namang yun ang iisipin ko. Di ba? Pero bakit tayo nagtitiis dito? Dahil alam namin yung reward, natikman namin ang kapangyarihan ng Diyos, naranasan namin ang kanyang kagandahan loob, naranasan namin ang kagalingan mula sa kanyang pangalan, sa pangalan pa ng Jesus. Kaya bakit? Ibig sabihin, kung naranasan namin ang lahat ng yun, naranasan namin ang lahat ng mga pangako ng Panginoon Jesus, hindi rin malabo at malinaw rin na mararanasan din namin o natin ang pangako niya na pinagkaloob na tayo isasama niya sa kanyang kaharian. At ang kaharian yun na sinasabi ng Panginoon Jesus, gaya nga nung sinabi ito sa pahayag, ganito ang meron sa kanyang kaharian. Walang pagduha, wala ng kamatayan, wala ng dalamhati. Ito ay inaasahan din namin na totoong mapangyayari sa aming buhay dahil dito pa lang sa lupa naranasan na po at nararanasan na po natin ang pangako ng ating Panginoon Jesus. Hallelujah! Amen! Kaya huwag po tayo magtaka. Bakit tayo ganito kakaunti sa iglesyang ito? Dahil sino lang ang may kakayahang magtiis. Ibig sabihin, ikaw at ako o tayo lang ang narito sa ngayon ang may kakayahang magtiis dito sa aurora ng ganito. Okay? Bagamat doon, may mga kapatid tayo sa Taguig, sa Taytay, at least marami na sila ron. Tayo sa aurora, ibig sabihin, tayo pa lang dito sa aurora ang nakakapagtiis ng ganito. Ano, kakayanin pa? Kakayanin pa. Hallelujah! Ganyan po tayo. Kaya nga huwag tayo magpanghinaan ng loob. And we must not live. Huwag po tayo maging lax. Alam niyo po, tingnan po natin, ano niyo po mangyayari sa buhay natin kapag tayo nabuhay ng lax. Sabi, sa totoo lang, kung tayo ay nasa panig ng Diyos at nasa kanyang salita, napunta sa poder ng kanyang salita, at nagtatrabaho tayo, hindi naman po talaga tayo mamamatay sa sobrang pagod Dahil ang Diyos po, binibigyan pa rin tayo ng kapahingahan dito sa lupa. Saglit na ba kapahingahan? O tinatawag na konting, di ba, may tulog. Kaya sinabi dito ng Diyos, di ba, ang minamahal ng Diyos ay nakakatulog pa. O di ba? Ibig sabihin, hinahayaan pa ng Diyos sa gabi, makapagpahinga tayo, makatulog. Dahil ang hindi pinapatulog ng Diyos, hindi na niya mahal. Sino ba ang mga hindi nakakatulog? Yung mga may insomnia, mga walang pananampalataya, yung mga may maraming pera na walang pananampalataya, dahil takot na sila na paano ko kaya isi-safety ang aking mga kayamanan. O, diba? Tingnan mo, yung inuusig ngayon, si Alice Buo, bakit ba siya dinidiktik ng ganyan? Kasi marami siyang pera. Totoo. Kung wala siyang pera, hindi siya didiktik ng ganyan. Pera ang habol O, tingnan mo, nakapagpahinga pa ba siya? Oo, bagamat maganda yung siguro, yung punuan yung kung saan siya diniditing yun, maganda. Pero how about the mind and the
mind. Yung mind po niya, meron pa kaya kapayapaan. Di ba? Ang hirap po. Sabi po dito sa Psalms 127 verse 2. In vain you rise early and stay up late, toiling for food to eat, for He grants sleep to those He loves. Diba? Kapag ikaw, hindi ka na nakakatulog, baka hindi ka na mahal ng Diyos. Totoo. Sasabihin mo, may insomnia na ako, pastor, talagang hindi ko makatulog. Kaya nga eh. Sino ba ang Diyos natin? Hindi ba't ang Diyos na nagpapagaling ng lahat ng karamdaman? Bakit ka nagkaka-insomnia? Di ba? Hindi nagkakas out. Hindi ka nagkakas out. Disobedient. O, ibig sabihin, ang mga disobedient po talaga, hindi po talaga minamahal ng Diyos yan. Okay? Ang pag-ibig ng Diyos ay nandun sa mga tumutupad, sumusunod sa ating Panginoon Hesus. Nasa kalooban. Ano ba ang pag-ibig ng Diyos? Where is the premise of love of God? Only in. Kapag nandun ka sa premise ng ating Panginoong Hesus. Paano tayo mapapasok sa premise ng ating Panginoong Hesus? Kapag tayo nga po ay sumusunod, tumutupad sa kanyang utos. Pero kung tumataliwas ka, you are outside the premise. You are outside the premise. Kaya labas dyan, ano man ang mangyari sa'yo, walang pakialam ng Diyos. Totoo po yan. Kaya nga mga tinan mo dun sa mga tinan mo yung mga tao na yung mga alaga nilang hayop na kanilang pinapahalagahan, hindi nila basta-basta yan na pakakawalan sa kalsada, nakakulong. Diba po ba? Because they know the safety of their animals. Okay? Wag po naman totoo naman. Dahil sa totoo lang, ang mga sabi nga mo sa Biblia, ang mga matutuwid, a righteous man cares for his animal. Pinapahalagan din po nila mga alaga nilang hayop. Alam niyo po ba na isa sa mga pagkakakilanlan sa mga taong matuwid ay kaya maging sa alagang hayop, kaya po nila maging matuwid sa kanilang alaga. Kaya yung mga tao na they hate animals, alam mo na, there is hatred in their heart. Di ba? Kaya nga, totoo? O kaya nga they hate the animal because there is hatred for animals, di ba? Tama po, pero totoo po yun. Depende sa animals. Love snakes. Hindi, kasi sa pet, pag sabi po natin animals, set po yung mga, yung mga kalabaw natin, di ba? May mga basa, ox. Di ba? Ay ano ba naman yung kalabaw mo na, di ba? Buong araw, binibilad mo dyan sa bukid. Matirik na tirik ang araw. Di ba? Nilililim yan ng mga magbubukid. Dinadala doon sa pastulan, dinadala doon sa tubig para maligo, di ba? Palamigan. Kaya nga tingnan mo ang mga magsasaka masikap. Okay? Yung mga magsasaka. Ganon din katindi ang kanilang pagsisikap. Pero yung heart nila, yung mga taong yun, baka may encounter mo talaga mga magsasaka na yun despite na alam mo yung kakamay ka na may kakulangan sila, pero alam mo yung heart nila to care also kapag meron pong mga nakikita ng mga tao na alam din nila na hirap. Pag pupunta sa bahay nila, kung meron sila maihain, hahain po nila. Ganun po. Naranasan ko po na alam ko po yung buhay na yan dahil ako po ay lumaki rin po sa bukid at nakasalamuha po rin ang mga magsasaka. Napagpunta ko sa bahay na, di ba? Yung babae na, padal-padal na gano'n ng yung kahoy-kahoy. Pero kapag pumasok ko sa loob at alam na gutom ka, ihahainan ka nila. Kahit na yung kaldero nila, kakalight lang na gano'n, no? O ano man maihain nila, hahainan ka po talaga nila. Ganun po ang puso ng mga kaya alam malalaman mo that there is righteousness in their heart. Tayo po, bilang mga mananampalataya, at paging sa physical natin, huwag po natin pababayaan na huwag nang kumikilos. Ang kaibahan po niyan, tingnan po natin yung kaibahan nito sa mga taong ayaw ng kumilos. Yung lola ko po na isa, tinanggap na lang po niya, ano mo yung mentality na yun, sinasabihin siya, para lumakas-lakas ka, maglakad-lakad ka sa umaga, pumasyal-pasyal ka naman doon, libot-libot ka naman sa mga kilala mo dyan, pero sabi niya, ayoko,
mahirap, mas okay ang pa ako. Ganito na ako, mamamatay na lang. Ganito na ako mamamatay. Ganun na po yung mentality nila. So, di anong gagawa? Anong gagawin? Eh, kasi sa TV na lang siya maghapon nakaupo. Mamaya kakain o upo sa TV. Sa harapan ng telebisyon. Kaya anong mangyayari? Hihina ng hihina lalo ang katawan. Kaya pusak. Pero may namit po ako na dalawang mag-asawa doon sa may banda doon sa Florida. Nakausap ko. Nakita ko yung buhay nila na alam ko hindi sila sumasalat mag-isa sa pera. Kundi sa kanila pa nga umuutang yung mga may utang sa linting. Sila sakit sila na nagbaback up. Bagaman sila ay dalawa na lang sila mag-asawa, hindi naman sila ganoon kayaman. Pero alam mo, nung pag-upo ko sa kanilang bahay, tapos nakipag-usap ako kay nanay, sabi ko ilang taon na sila, nasa 80s, 70s, pero malakas pa sila. At alam niyo po si tatay, yung Agustin yun eh. Sabi ko yung mga Agustin sa Jumling. Sabi, ay, hindi ko maalala yung pangalan ni Marie Durin dati. Ewan ko ba kung bakit ko hindi maalala. Baka, Agustin ako. Sabi niya. Tapos, nung pagtingin ko sa aking sinasandalan, alam ko ba, pagtingin ko gano'n, nagulat ako. Kasi, akala ko pa, there. Yun pala, alam mo, puro mga sinibak, nakahoy na mga nakaayos. Sabi ko, ay, galing. Sabi ko, akala ko, design. Totoo pala, mga pala. Sabi ko, si tatay, masipag. Maayos. Talagang simple yung bahay nila, kahit si nanay, pero pag tumitingin ako sa bahay nila, talagang nakikita, maayos, malinis, kahit na walang masyadong ano. Grabe. Ibig sabihin po, silang mag-asawa, ibig sabihin, kumikilos sila. Kaya malakas pa rin po sila. And that is, yun din po, ganun din po tayo sa ating spiritual. Kung hindi po na tayo magiging masinap sa ating spiritual na buhay, kung hindi rin po tayo natin na patuloy na igagalaw, ikikilos ang ating katawan, maging ating buhay pananampalataya, ay sabi nga, totoo, mamamatay tayo ng maaga. Ano po? At ang maging ating espiritu ay mamamatay. Ano yung sabihin ng espiritu, mamamatay ang espiritu? Mawawalan na po tayo ng gana sa espiritu na buhay. Mawawalan na tayo ng gana sa salita ng Diyos. Mawawalan na tayo ng gana sa pananambahan. Mawawalan na tayo ng gana sa pagtupad o paggawa ng kabutihan, ng katwiran sa katwiran ng Diyos. Kapag ganoon na po ang nararamdaman natin, ibig sabihin, nagkakasakit na po ang ating espiritu. Kaya huwag po tayong mawalan ng gana o ng appetite. Ano po? Kaya anong gagawin natin? Kilos pa rin tayo. Okay lang po, magpahinga tayo dahil talagang napapagod ang ating katawan, pero hindi ibig sabihin na habang panahon. Kaya ibig sabihin po, kapag tayo na po ay binayaan na ng Diyos ng tinatawag na kayamanan. Huwag po natin hangarin na mag-relax. Yan po ang hinahabol ng mga tao. Yan po ang habol ng mga tao sa mundo ito. Ang mentality po ng tao, bakit po ba nila gustong yumaman? Bakit nila gusto magkaroon ng maraming pera, maraming properties, maraming business? Bakit? Kasi iniisip po nila, akala nila, na kapag ganoon na ang buhay nila, ay, sige, marami na ako, malaki na ang kamalik ko. Alam po yung parabulog ng ating Panginoon Jesus. Malaki na ang marami na akong ani. Okay. Ang gagawin ko, alam ko na, sabi ng hangal na mayaman. Dahil maliit ang aking kamalik, ipapagiba ako ang aking kamalik at magpapatayo ako ng mas malaki para doon ko iimpok ang aking mga ani. Pagkatapos, ang gagawin ko buong buhay ko, mag-iinom ako. Hahayahay, hihilata na lang buong buhay ko. Anong sagot ng Panginoon ng Diyos sa kanya? Isa kang hangal. Sa gabing ito rin, babawiin ko ang buhay mo.
sino ang makikinabang sa mga inimpok mo? Sabi po rito, Lucas 12:19. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon, kaya magpahinga ka na lamang, kumain, uminom at magpasarap sa buhay. Ito po ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi ring ito babawian ka ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Ang bilis lang po ng buhay natin para bawiin ng Diyos. Akala po natin na, ay, meron pang bukas, ay, may next year pa ako, may ano pa, mag-graduate pa ako. Paano kung ngayon na talaga tatakdan ng Diyos ang buhay natin? Tingnan mo nga po, gaano ba, ilang taon pa yung mga namamatay na sa kasada na aksidente, may 16 years old, may 15 years old, nasabihin, gagraduate pa sana, nag-graduate ka pa, alam ko, di ba? Kapag-graduate lang, namatay. Nakagat ng aso, hindi pinaalam sa nanay, hindi pa nakagraduate, namatay. O, di ba? Nasa ng mga iniimpok. Kaya ano pong dapat natin gawin? Mag-impok po tayo ng kayamanan sa langit. Sasabihin po talaga ng tao sa atin, sa ginagawa natin, mga baliw tayo. Handa kaya ang sinabi ng Panginoon Jesus, dahil sa akin, sasabihan kayo ng baliw. Kung hindi po natin ito kayang lunukin, yung katotohanan ito, sabi ng Panginoon Jesus, hindi ka karapat-dapat sa akin. Pero kung kaya mo lunukin na tawagin kang baliw, alang-alang sa pagsunod ng salita ng Panginoon Jesus, then you are worthy. You are commendable by God. Amen. Yan po ang buhay natin. Kaya nga lagi ko sinasabi, huwag nyo na, kung marami talaga masasabi ng mga tao sa paligid mo, bakit? Sa lugar na ito, punong-puno ng kadiliman. Ikaw ay nagliliwanag dahil sumusunod ka sa ating Panginoon Jesus. Siyempre, ang kadiliman, ano ba yung gagawin nila? Chismis dito, chismis ka na, pag-uusapan ka. Diba? Chismis ka talaga. Ganun po yung buhay natin. Ang buhay po natin, tandaan po natin, ang buhay pananampalataya natin, ay patungkol po ito sa paglilingkod. Our faith life, our faith is all about service. Naniniwala po ba kayo? Amen. Naniniwala po ba tayo? Bakit tayo pumupunta sa church para lang ba maupo, makinig, umuwi? Maupo, makinig, umuwi? Maupo, makinig, umuwi? Our life is, tinatawag po tayo ng Diyos para maglingkod. Dahil ang maupo, makinig, umuwi, maupo, makinig, umuwi, kung yun lang ang buhay natin sa pananampalataya, then sabi nga, patay talaga ang ating espiritu. Gaya ng isang taong hindi kumikilos, walang bilib pagkilos. Ang tao, alam natin na kapag hindi na gumagalaw yan, ang patay, hindi na gumagalaw yan. May katawan. There is a presence. Nandun pa yung presence ng body. Pero patay na. Wala ng espiritu. Kaya kapag tayo ay pumupunta sa church, na nandun lang ang presence natin, presence lang, present ka lang, pero walang pagtupad. Tama po. Only the body is present. But the spirit is dead. Patay po talaga tayo. Walang pinagkaiba doon sa nakahiga. Doon sa burol. Ano po? Patay ang katawang, walang espiritu. Ito yung sinasabi. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Santiago 2:26. Hallelujah. Kaya kailangan po dagdagan natin, lagyan natin ng pagkilos. Paano tayo kikilos? Paano natin isasabuhay ang ating pananampalataya na ating nararanasan sa iglesia ito? Hindi ba't pinagkalooban tayo ng Diyos ng kakayahan na gawin ang pagginawa ng Panginoon Jesus? Then, kapag tayo ay napapahayo, may napapadaanan ka, mayroon kang kinahabagan na tao na may sakit, at kakausapin mo, subukan mo siyang tanungin at sabihan siya na manalig siya sa Panginoon Jesus, saka mo siya ipanalangin. Huwag kang mag-alala kung hindi man yan gumaling. Hindi mo trabaho ang magpagaling. Ang trabaho mo,
Kung ikaw ay nahabag sa taong yun, ipaalam sa kanila ang patungkol sa kagalingan, sa pangalan ng Panginoon Jesus, and then, panalangin mo sila, lay hands. Huwag mo lang isipin pa kung gagawin kaya yun o hindi. Baka naman hindi gumaling, baka hindi ako powerful. Huwag mong isipin yan, ibig sabihin, ikaw na pala ang Diyos na magpapagaling. Hindi ikaw ang pinagkagalingan ng kapangyarihan, kundi ang Diyos lamang. Minsan kasi may ganyan tayong kapatid, siyempre, nung first time niya, pinanalangin daw niya. Yung pinanalangin niya, namatay. Kasi mamamatay naman kasi talaga dahil sa, alam mo yun, talaga, doon na, mahina siya, matanda na. Tapos siyempre, magtatawag naman kasi nung malapit ng mamatay. kaya nga, ikaw ba naman kasi, papanalangin, tatawagin kayo, parang panalangin, malapit ng mamatay. Siyempre, ano ba naman, kung yun na talaga rin ang kalooban ng Diyos, na talagang tapusin na yung paghihirap ng tao, makakonsensya ka pa ba? Hala, dahil pinalangin ko, namatay. Sa susunod, ayoko naman na yung panalangin, baka mamatay ulit. O, di ba na-trauma tuloy? Huwag kang mag-alala, hindi mo na pananagutan yon. Hindi naman ikaw ang may hawak ng kanyang buhay. Ang Diyos ang may hawak ng kanyang buhay. Ano? Ang sabi ng Diyos, trabaho lang ang gawin mo. Hindi ko sinasabing akuin mo ang buhay ng isang tao. O, di ba? Pinapasunod lang tayo ng Panginoon Jesus, sabi niya, go! Preach the good news. Lay hands to the sick people. Heal. Ano ba ibig sabihin ng heal them? I-lay hands mo sila. And by the power of God, nasa Kanya. Kung ang tao ito ay may takot sa Diyos, may pag-ibig sa Diyos at kahabagan ng Diyos, then, sa kanilang dalawa na yan. Labas ka na dyan. Dahil kahit gaano mo pa ipanalangin ng isang tao na sobrang katigasan naman ng puso, ay wala talaga mangyayari sa iyo. Ayaw nga tanggapin Ayaw nga patanggapin pala. Mamaya sabihin, panalangin mo ako. Mamaya sabihin mo, sumunod kayo. Ganito, ayaw ko. Ano mo gagawa mo ron? Wala talaga. Wala talaga pananampalataya. Hallelujah? Kaya nga sabi sa Matthew 23:11, our faith is about service. Matthew 23:11. Sa Mateo 23:11, ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Tinatawag po tayo ng Diyos na maging dakila. Alam po natin, gusto natin maging dakila. Tama po ba? Ngunit, para maging dakila, sabi, ang pinakadakila sa inyo ay ang magiging lingkod ninyo. Ibig sabihin, lingkod. Ang maglingkod, ang naglilingkod, ang pinakadakila sa atin. Bakit po sa iglesia ito, lagi natin ini-encourage ang bawat isa na matuto o mahubog sa paglilingkod, sa service, kahit nga lang sa paghuhugas ng plato. Kahit nga lang sa mga maliliit na gawain, sa pagluluto. Because service, ang naglilingkod, ang pinakadakila. Hindi lamang yon. Ang pinagluluto mo sa iglesia ito ay hindi lang ordinaryong mga tao, kundi mga anak ng Diyos. Kaya bakit ka hindi kahabagan ng Diyos? Pero ang mga tao, di ba, sabi po kanina, ang mga tao, itinuturing nila ang bagay na ito, ang paglilingkod, itinuturing po nila na isang pabigat sa buhay. Kaya ano nangyayari? Pansin mo dito sa lugar na ito, ang gusto ng mga tao, paglilingkuran sila. Sino bang mas dakila? Okay, tingnan na lang natin sa mundo ito. Totoo ba sa mundo ito na ang naglilingkod ang siyang dakila? Paano mo masasabi? Kitang-kita mo naman. Sino ang mga nirespeto at tinatatakutan dito? Di ba mga kasundaluhan? Ang mga pulis. Bakit? They serve. Kaya nga pansin mo sa mga logo nila, in service for the Filipino. Di ba? Kaya nga sila naglilingkod sa mamamayan, sila ang pinakadakila. Dahil sila yung nirespeto, sila saluduhan. O di ba? Kaya dakila sila. Ang mga sundalo, dakila. Kasi sila ay naglilingkod sa bayan. Ganon din tayo. Kaya tayo naglilingkod din
Hindi lang bayan natin na ating pinaglilingkuran. Tinatawag tayo para maglingkod sa ating kaharian. O unless hindi mo itinuturing ang sarili mo na kabilang sa kaharian ng Diyos. Don't you know, sabi nga, that you and I, na nananalig sa Panginoon Jesus, we are citizens of heaven? Amen. At kapag sinabi mo, ikaw ay citizen of heaven, kapag tinawag ka ng iyong gobyerno para paglingkuran ang iyong bayan, then, you must obey. Alam mo, dito nga lang kasi sa Pilipinas, dahil sa sobrang laki ng populasyon natin, o sobrang dami ng mga kalalakihan dito, hindi namin na mandatory ang mga kalalakihan na mag-service sa army. Pero alam po natin sa mga bansa na malalakas ang kanilang army. Sila yung mga bansa na talagang nakakaangat sa mundo ito. Mandatory po ang kanilang mga kalalakihan na maglingkod sa army. Kapag sa isang digmaan, tinawag ang lahat ng kalalakihan sa bawat pamilya, walang magagawa ang pamilya kundi ibigay kahit na mahal nila ang kanilang anak na lalaki na yan. Kaya sila magagawa kundi ibigay sa paglilingkod. Kapag hindi na ginawa yun, ano mangyayari sa kanila? Meron silang kahinatnan sa gobyerno. Depende kung anong parusa yun na ibibigay sa kanila. Ganun po. Kasi tayo dito sa Pilipinas, hindi natin alam yung mga bagay na yun dahil nga, we are like free country. Sa Pilipinas, tingnan mo, dahil lax ang buhay ng mga Pilipino, ano ay nangyayari sa buhay sa Pilipinas? Diba't palugmok tayo ng palugmok ng palugmok. Kapanahunan ng mga China, kapanahunan ng digmaan ng Korea at ng China, noong sila ay lugmok na lugmok. Ang Pilipinas noon naglalatag ng riles ng trains dahil mayaman, meron na mga establishments. Pero ano nangyari ngayon? Naging lax ang buhay ng mga Pilipino. Diba? Kaya napakahirap po na mag-lax sa buhay sa pananampalataya. Matuto po tayo maglingkod. Dahil tingnan po natin, bagamat ang anak na po ng Diyos, siya na yung, kumbaga, siya na yung nandoon pag nagmamayari sa lahat ng bagay, pero anong ginawa niya dito? Bakit siya nagpunta rito sa lupa? Para maglingkod. Hindi para magpasarap. Ay, dahil anak ako ng Diyos, maganda ang nilikha ng aking ama. Magpapasarap ako roon sa sabang araw-araw. Doon. Ganun ba? Ganun ba? Punta ako ng Palawan. Ay, doon ako. Total, may buhay naman ako na, pwede naman ako mabuhay na walang hanggan. Diba? Hindi. Sabi nga, sa Mateo 24:28. Siya ay naglingkod. Matthew 20:24-28. Okay. Basahin po natin ang naging buhay ng ating Panginoon Jesus. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Dahil dito, pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hentil ang naghahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Okay? Hindi ganyan ang dapat umiraw sa inyo. Okay? Kung nais ninyong maging dakila, dapat kayong maging lingkod sa iba. At kung sino man sa inyo ang nagnanais maging una, siya ay dapat maging alipin ninyo. 28. Sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Ang Panginoong Hesus po natin na anak na ng Diyos, siya ay karapat-dapat na paglingkuran ng lahat ng kanyang nilikha, pero naparito siya para paglingkuran pa rin tayo. Kaya, hindi po masama o hindi kahiya-hiya na tayo ay naglilingkod sa iba. Hindi po isang kababaan ng pagkatao na tayo ay maging lingkod. Ano po, ang hiya ng mga tao kasi parang ang baba-baba naman ng tingin mo, baba-baba ng, alam mo yung pride po yun eh. Hindi ba? Yung sasabihin natin, ang baba naman ng pagtingin ng tao doon sa akin.
uungusan ko siya. Ayan eh. Pag ako yumaman, gano'n, di ba? May mga panumpang papanggalan. Pero ang buhay po natin, huwag po natin ibababa, hindi po kababaan ng pagkatao na tayo po ay naglilingkod sa iba. Yan po ay dakila po sa harapan po ng Diyos. Lalong-lalo na po pag pinaglilingkuran po natin ang ating Panginoong Hesus. Lalong-lalo na po pag pinaglilingkuran natin ang iglesia ng Panginoong Hesus. Dahil kapag pinaglilingkuran po natin ang iglesia ng Panginoong Hesus, pinaglilingkuran natin mismo ang Panginoong Hesus. At kapag ating pinaglilingkuran ang ating Panginoong Hesus, pinaglilingkuran natin ang Diyos na kataas-taasan. Ganon din, kapag tayo rin po ay naglilingkod naman sa mga lingkod ng Diyos, ibig sabihin, rekta rin po natin pinaglilingkuran ng Diyos. At ang mga lingkod na po ng Diyos, sabi nga po namin, hindi po namin pwede na sabihin na kami na lang ang paglilingkuran. Naglilingkod din kami. Bilang tinawag ng Diyos, naglilingkod kami sa mga, kaya nga, yung pinapanalangin natin ang mga may sakit, diba? Tinuturuan namin na ang bawat isa ay magabayan ayon doon sa mga utos ng Diyos, masumunod sa utos ng Diyos. Di ba? Alam po natin sa mga teacher, sino mga magti-teacher dito, mararanasan mo yan pagdating ng panahon kung ano din yung bigatin ng pagiging naggagabay ka, nagtuturo ka, yung responsibilidad mo na dapat ang mga bata nito ay mabalaki ng maayos. Di ba? You will experience that. Yung bigatin na yun, maano mo rin siya, ma-encounter mo siya pagdating ng panahon. At ganun po ang mga bigatin ng mga likod ng Diyos sa bawat nakikisa sa iglesia ito. Ang bigatin po namin ay wala mong iba, kundi ang mapabuti ang kaluluwa ng bawat isa, mapabuti po ang buhay ng bawat isa, na hindi lamang na sa amin nakadepende dahil kami tao. Lumilipas, namamatay po kami sa pisikal, kaya kailangan ang bawat member ng iglesia ito matuto na tumayo sa kanilang sariling pananampalataya na nakaangkla sa katotohanan. Hallelujah! Yun po ang aming nanais. Hindi namin kayo pinahihirapan. Hindi namin kayo pinabibigatan. Ngunit ito kasi yung guide na naranasan din po namin ang pagtulong ng Diyos, naranasan po namin ang pangako ng Diyos. Naranasan po namin ang kagalakan sa Diyos, kaya nais din po namin iparanas sa inyo. Yun po ang aming bigatin sa inyo. Hallelujah! Kaya nga po tingnan po natin. Sa mundong ito, hindi naman alam natin na ang naglilingkod sa gobyerno, hindi po yan pinapabayaan ng Diyos. I mean, hindi po yan pinapabayaan ng gobyerno. Sabi ko nga kanina, bukod sa nire-respeto na sila, di ba? O ang mga sundalo, ang mga kapulisan, nire-respeto, sinasaluduhan, ang mga government employees, pag mag-a-apply ka ng mga business permit mo, di ba? Kailangan mo silang suyuin dahil kapag nagalit ka sa kanila, nagsugit ka sa kanila, ala, denied ang business permit mo. Di ba? Tama? Sino makapangyarihan? Sila naglilingkod. Diba? Ganon din. Tingnan nyo. Sino ang sinusunod natin dito? Diba ang presidente natin? Siya ay lingkod ng mga mayan. Pero, makapangyarihan. Dakila. Tama? Kaya ang mga naglilingkod, huwag nyo minamalitin. Hindi kababaang ng pagkatao o paglilingkod. Kundi yan pa nga ay noble. Hindi lang sa spiritual, maging dito. Okay? At yung mga naglilingkod po sa gobyerno, alam po natin yan, hindi yan pinababayaan ng gobyerno. Ang mga, alimbawa, may diplomats, okay, yung mga diplomatiko ng Pilipinas, para makapunta yan sa iba't ibang bansa, nire-represent po niya ang Pilipinas. At dahil nire-represent niya ang Pilipinas ang nasagot sa kanyang passes, pera, lahat ng kapangailangan niya doon sa pupuntahan niyang bansa, embassy, titirha yung kanyang embassy, provided lahat ng government yan. Maging sa mga katulong, okay? Provided lahat po yan. Huwag po natin kalimutan. Okay? Ganon din sa mga kasundaluhan ng gobyerno. Provided po yan lahat. Uniform, pagkain, armamento, bala. Okay? Lahat na yan, na kailangan na sa digmaan, provided po yan ng government.
Hanawan ng pabayaan ng gobyerno yung sundalo ay makipagreklamo sa kalaban na, ay, bahala ka na, maghanap ng bala mo dyan. Sige, sa tabi-tabi, yung mga gamit mo dyan, sige, bahala ka sa buhay mo. Ganun ba? Hindi. Ibibigay, may armas yan. Tayo po, kapag tayo rin po ay naglilingkod sa Diyos, provided po ng Diyos sa pangailangan natin. Hindi lang spiritual, maging sa physical. Kaya nga po sa physical, huwag ka magtaka na, ay, ba't ka? Sasabihin siguro, kung ikaw ay greedy, kung tayo ay maging greedy, sabihin natin, ay, kulang naman yung ano ko, ganito. Okay? Magreklamo ka sa buhay mo dahil, ay, hindi sapat sa akin ang ito, kailangan ko pa ng mas marami para mas maging masaya ang paglilingkod ko. Hindi ko Hindi ho natin na hangad yung gano'n na kasarapan sa paglilingkod, kundi yung katapatan sa paglilingkod, kasigasigan, sa pagtitiis, hanggang sa pagtitiis. Yun po talaga ang buhay ng paglilingkod natin. Dahil, bakit sa buhay natin na ito na tinitraining tayo sa pagtitiis? Tandaan po natin, saan po ba tinitrain ang mga sundalo? Sila ba ay nagtitraining para sa comfort? Tinitrain po ba ang mga kasundaluhan para maging komportable sa buhay nila? Hindi po eh. Saan sila tinitrain? Sige ka, itapon ka sa dagat, palubugin ka na ilang minuto ron bago ka iahon. Tinitrain sila doon sa pinaka-worst, sa worst scenario ng buhay nila. Why? For their survival. Ano? Tinitrain sila sa pinakamatinding sakit na kaya na pwede nang danasin sa sakit ng katawan para kahit na nandun sila sa pagkakataon na yun, ay kaya pa rin nila makipaglaban. Eh kung ikaw na magsusundalo, alam mo yun, napahagingan ka lang ng bala, dubaktis na ng ganun, ay takot ka na, ayaw ko na, surrender na ako, haging pa lang ng bala yun. Diba? Hindi ka talaga magsusurvive sa buhay pananampalataya. Bakit? Huwag mo iisipin na dahil lang nagiging Kristiyano ka na o may buhay pananampalataya ka na, magiging hayahayang buhay mo dito. Huwag mo iisipin na wala kang kalaban. Why? Ang kalaban po natin dito sa mundo ito, bagamat hindi natin nakikita, marami. Number one, yung pinuno nila, leader nila, si Satanas, si Diablo. Pangalawa, yung kanyang 1/3 of heavenly angels na kampon na isinama sa kanyang pakipagpulita ay pare-pare binagsak dito mga fallen angels. 1/3 of heavenly angels, napakarami po niyan. Gaano malaki ang langit kumpara sa populasyon ng Pilipinas o ng mundo. Pangatlo, yung pang mga naging demonyo na mga hindi na palataya, kalaban pa rin po sila, spiritual. Kaya ang buhay po natin hindi hayahay. Marami tayong enemy. Kung hindi tayo maging equipped, kung wala tayong kingdom na sasaligan upang makipagdigma laban sa mga to, ano na lang ang magiging buhay natin? Kung wasak ang kaharian na ating kinabibilangan, ano kaya mangyayari sa atin? Talagang kawawa po tayo. Pero tandaan po natin, ang ating kaharian na kinabibilangan ay hindi wasak. Ito ang pinakamakapangyarihan at pinakamataas na kaharian sa lahat. Ang kaharian po ng Diyos. Kaya ibig sabihin, kung ang kaharian ng Diyos ang ating kinabibilangan at pinaglilingkuran natin ng Diyos, everything that we need ay provided. Kung sa mundong ito, ang mga malalakas na bansa ay ang mga may advanced technology, mga may advanced information patungkol sa pagkipaglaban, tayo po, ang ating information, we are more than advanced than any of the kingdom of this world. Bakit? Gaano tayo ka-advance? Sige, yun yung hindi mo pagaling na sakit, yung mga sakit nga na hindi mo pagaling ng doktor, di ba? Kayang pagalingin ng pananampalataya na meron tayo. Kaya gaano ka-advance ang ating kaharian? More and more advanced. Yung mga laban na ginawa ng ating mga ninuno, ng mga Israelita, mga laban nila na kakaunti lamang sila o halos wala silang armamento. Paano sila nakapagtagumpay? Paano napabagsak ang pader ng Jericho? Na
Nilibot nila 7 beses lamang nila itong inikot-ikot at bumagsak. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Yung wall of Jericho po nito ay pinagmamalaki ng Jericho na akala nila they are akala nila walang kayang gumiba ng pader na yon. Kaya proud na proud sila. Pero ano nangyari? Giniba po ito ng Diyos. Bumagsak. Akala nila stronghold na nila yon, di ba? Ganyan po ka-advance the kingdom of heaven. Ano po? Kaya rin po tayo, sabi ko kanina, ang mga sundalo, they are called to serve their country. Tayo naman po, na naparito sa iglesia, tumatanggap sa Panginoon Jesus, hindi lamang po tayo pupunta dito sa church na ito para lamang every Sunday tayo magkita-kita tapos mananambahan, upo, makikinig, magsupipilit si pastor, tapos uuwi na. Hindi lamang po ganun buhay natin. We are also called to serve our kingdom. Kaya nga, sa ating teksto, sabi ko kanina, call in Christ to conquer heights. Call in Christ to conquer heights. Balikan nga po natin sa ating main text. Sabi po sa Romans 8:28 hanggang 39. Basahin po natin muli sa Tagalog. Medyo sa English na. Sa English naman po. Okay. Sa English naman. Tinagalog na kanina eh. Okay, kanya na. Doon na. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Alam mo po sa buhay natin na pananampalataya, kapag tayo ay naroon sa poder ng Diyos, ano man yung sitwasyon na darasan mo dyan, God is in control. Ibig sabihin, walang makakasama sa iyo. Akala natin minsan sa buhay natin, yung hirap na hirap ka, akala natin dahil namumroblema ka sa ganito, bakit dumarating yung mga ganitong problema natin? Para sa totoo lang po, ang lahat ng yon, kapag tayo ay nasa poder ng Diyos, lahat po ng problema na yon, they are for your good. Para mo sa ikabubuti natin yon. Bakit? Kasi minsan sa problema, ipinapaalala ng Diyos na, ay, ito pala ang mangyayari kapag ganun. Pinagpatuloy ko yung mga bagay na yun. O anong gagawin mo ngayon? E di magsisisi ka. Manunumbalik ka sa Diyos. And that is, sa susunod na ma-encounter mo yun, alam mo na yung dapat mong gawin. Pagtutuwid po ng Diyos yun sa atin. At upang hindi po tayo tuluyan o lubusang mapahamak o malugmok sa kasalanan, sa tukso, lalong-lalo na po sa mundo ito. Alam niyo po ba kung bakit? Na hindi po dapat tayo mag-lack sa buhay natin because one of the temptations na dinaras po ng ating Panginoon Jesus mula sa diablo is, ano po ba? The splendor of this world. Nahandang ibigay ng diablo, sabi niya, sambahin mo lang ako, ibibigay ko sa iyo ang splendor of this world. Ano ba ang meron sa splendor of this world? Siyempre, ay sikat ka, lahat ng provided ka, kilala ka, tapos syempre, comforting. Mabubuhay ka sa kasarapan, mabubuhay ka sa lahat ng luho mo, lahat ng gusto mo. Ganun po. It's also a temptation. Kaya para makaiwas po tayo sa mga temptations na ganun, we must learn na kailangan yung katawan po natin hindi mabuhay sa comfort para hindi po tayo matukso. Mas madali po natutukso ang mga tao na nabubuhay sa comfort kasi kapag sila, yung mga nabubuhay sa comfort, makaranas na ng konting paghihirap, kakapit agad yan sa mga kasi tinatawag na padali, lalo na yung mga walang pananampalataya. Ano po? At yung mga Christians na namumuhay sa comfort, alam po natin na makaranas na ng konting problema, bumibigay sila sa buhay pananampalataya. Nililisan nila ang buhay pananampalataya at bukod pa doon, they tend to
They tend to question God. Ano pa? At minamak na po nila ang Diyos. Sasabihin na, tinatanong nila sa sarili, ano ba ang kasalanan ko? Wala naman akong ginawang kasalanan sa iyo. Bakit nangyayari sa buhay ko ito? Ganun po. Pero kapag tayo ay natuto na sa kabila ng lahat ng pagtitiis sa buhay natin, nagsasabit pa rin po tayo sa salita ng Diyos, then we will become more than conquerors. Kaya nga sa atin, okay? Walang masamang tinapay sa atin. Okay? Dahil ang lahat, kung tayo sa likod ng Diyos, ang lahat po ay sa kibubuti natin. Next, sabi mo sa 29, basahin po natin. For those God foreknew, He predestined to be conformed to the likeness of His Son, that He might be the firstborn among many brothers. Sapagkat sa mula pa alam na ng Diyos, ito po medyo magulo to eh. Sa mula pa alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito'y pinili Niya upang maging tulad ng Kanyang anak. Sa gayon, ang anak ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Yung po iniisip po na marami dito na alam na daw ng Diyos kung sino yung magiging maliligtas, alam na niya kung sino maliligtas. Hindi po ganoon ang naging panuntunan. Hindi po na itinakda na daw. Bagamat alam talaga ng Diyos. Pero sabi nila, itinakda na daw ng Diyos kung sino daw ang maliligtas. So ibig sabihin pala, marilig, okay. Kasi marilig pala, maliligtas, nakatakda ako, hindi maliligtas. Hindi ganun po ba? Hindi po ganoon ang pagtatakda ng Diyos. Ang sinasabi po dito, na itinakda ng Diyos kung sino magiging Kanya, ibig sabihin, una sa lahat kasi, ang pinili po ng Diyos ay yung mga mananalig pa sa Panginoon Hesus, sila ang tinasabing itinakda ng Diyos na maging sa Kanya. Ano po? Hindi. Kaya sabi niya, alam niya kung sino mga tinakda para sa Kanya. Sino yung tinakda niya? Yung mga lalapit sa Kanyang anak. Hindi ka na makakuha sa standard ng Diyos. Sino? Sino yung makakuha doon sa pamantayan ng Diyos? They are the ones na itinakda po ng Diyos na maging Kanya. That is the tinatawag, yan po yung tinatawag na predestination. Hindi yung ikaw maliligtas, sinabi na ikaw hindi ka maliligtas. Okay? Mapupunta ka na sa impyerno. Kasi samantalang tinuturo mo, siya pa yung avid pala. Hindi po ganoon eh. Ang lahat ng hindi manalig sa Panginoon Hesus, ang puot ng Diyos ay nasa Kanya, sila yung sinasabi na they are destined to eternal fire. Pero, kung pipiliin pa rin po nila na lumapit pa rin sa Panginoon Hesus, they are destined to be with God. Yun po ang pamantayan ng Diyos. Ano po, hindi siya sabi niya, pinili na niya kung sino. Inisa-isa din niya yung pangalan. Ganun mo ba? Hindi ho. Sino man manalig, okay, John 1:12, sino man manalig sa kanyang pangalan ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. So, di ba? Doon pa lamang po alam po natin. Yan po yung tinatawag na predestination. Okay, sabi po nito tulad ng kanyang anak. Next. Okay. Ang pinili niya noon ay noon pang-una ay kanyang tinawag at ang mga tinawag ay kanya rin pinawalang sala. At ang mga pinawalang sala ay kanyang binahaginan ng kanyang kaluwalhatian. Okay, sinasabi nga po. Kaya mabuti na po. Kung sino yung mga mananalig sa Panginoon Hesus ay tinawag. Tinawag po niya. Call. Tinawag para kanyang tinawag para nga po maglingkod sa kanya. Kung ikaw ay tinuturing mo na kabilang sa mga naroon sa tinakda ng Diyos na mapa sa Kanya, ibig sabihin, ikaw rin po ay tinatawag para paglingkuran siya. Dahil tayong lahat, Kanya nga tinawag. Maging ang kanyang isang anak, tinawag niya, isinubo niya upang maglingkod. Ganun din tayo na mananalig sa Panginoon Hesus, tinatawag po tayo na pagpatuloy ang trabaho na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon Hesus. Ipinagkatiwala po niya, una sa kanyang mga apostol o mga disipulo, at sunod naman po, sa atin naman po ipinapasa ang gawain iyon.
Bakit hanggang kailan po tayo magtatrabaho? Hanggang kailan po ipapasa ito? Hanggang sa pagdating ng ating Panginoon Jesus. Hanggang sa kanyang pagbabalik. Dahil kapag nagbalik na po ang ating Panginoon Jesus, tapos na rin ang ating trabaho. Kaya may hindi po forever. Ang paglilingkod natin dito sa lupa ay hindi po forever. Tayo nga, kapag tayo ay lumilipas sa ating katawan at tayo ay inabutan na ng kamatayan dito, tayo rin po ay magpapahinga sa paraiso. Kaya hindi po forever. Kaya nga po sa pagkakataon ito, hanggang may pagkakataon tayo ay himukin natin ang ating sarili na gawin. Ipagtrabaho natin ang ating katawan para po tayo rin ay, sabi niya, tayo rin ay makapabahaginan ng kaluwalhatian ng Diyos. Sino ba ang babahaginan ng kaluwalhatian ng Diyos? Yung mga tinatawag nga po na maglingkod. Upang sabi niya, mapapawalang sala sila at kanya mabahaginan ng kanyang kaluwalhatian. Kaya nga po, why do we serve? Kaya nga, okay, ayaw ng iba. Pero bakit kami nagtitiis, naghahangad na maglingkod sa Diyos? Why? Sino ang mababahaginan ng kaluwalhatian? Sila na naglilingkod sa Diyos. Amen. Hindi po naman unfair ang Diyos ang masasabihin na, ay, yung ito, nung buong buhay ng Kristyano siya, ng buong 50 years siya ng buhay ng buong Kristyano, hanggang kamatayan, hindi man lang naglingkod. Tapos, yung kanyang kaluwalhatian, ipapatay niya doon sa isang tao ito na buong buhay niya ay inilaan niya sa puro paglilingkod. Tapos, parehas sila ng kaluwalhatian. Hindi po. Sinasabi nga po ni Pablo na ang kaluwalhatian po na tataglayin ng mga anak ng Diyos sa langit ay katulad po ng mga bituin sa langit. Na ang pagtumitingin ka po sa mga bituin sa langit, iba ang sinag ng araw, iba ang sikat ng araw, iba ang sikat ng bituin, ng buwan, merong matingkad ang liwanag, merong maliwanag na maliwanag, meron namang aandap ang liwanag, ganun po. Hindi po pare-pareho ng glory. No? Kaya it's all up to you and me kung ano ang gusto mo na maging kaluwalhatian na tatanggapin o gantimpala na tatanggapin pagdating ng panahon na yun. Bagamat sasabihin nila sa atin na pahirap daw ang ating ginagawa. Pero totoo naman mahirap. Pero ang tanong ko lang din, ano pa ba ang hahangarin mo? Hindi ba lahat naman din tayo ay mamamatay? Mabuti nga kung sa paglilingkod na lang tayo namatay kaysa yung tinamo, paano ba tinanggap ng kaluwalhatian yung mga disipulo ng Panginoon Jesus? Paano na tinanggap ang kanilang kaluwalhatian? Hindi ba sobra? Mas gusto mo bang naisin na ikaw ay nagariin ng buhay? Mas gusto mo bang naisin na ikaw ay itapon sa kumukulong mantika? Mas gusto mo bang naisin na ikaw ay ipabatak sa kabayo para na magkabila? Anong gusto mo? O maglingkod ka na lang? In the last days, sa huling araw, alam po natin sasabing meron din great tribulation. Mas matindi pa po ang hirap na gagawin nila ron. Na kanilang daranasin. Na maaari lang sa mga pagkakataong yun, sabi niya po, abutan man yung mga elite, halos yung mga elite na lang po ang may kakayahan na lampasan yun. Sino ba ang tinatawag ng mga elite? Sila po yung mga Israelita. Dahil ang mga Israelita po, sila ay pinaranas ng Diyos ang matinding training sa kanila doon sa disyerto paglabas po nila sa Ehipto. Naranasan po nila ang matinding pagsasanay sa hirap. Na dahil sa katindi ng kanilang kalakasan na pinaranas sila ng Diyos sa gano'n, ang katumbas po ng isang Israelita is 1:1,000 enemy. Gano'n sila kalakas. Pero during that time ng tribulation, maaaring sila lang po makaligtas o may kakayahan na tiisin ang lahat ng mga pighati, tiisin ang lahat ng paghihirap sa pagkakataon yun. Dahil ano ba ang susulat? Nung isipin mo yung pagkakataon na yun. Kung sa ngayon, okay, kung sa mga pagkakataon ito, yung mga
Yung mga tinan mo yung mga nagpapakamatay. Di ba? Dahil ang gusto nilang takasan ang hirap ng kanilang mga dinaranas, mas gusto nila magpakamatay. Hindi nila ano. Akala nila, matatakasan nila ang paghihirap na yun. Gayon din po, ganon din kasakit, mas masakit pa doon ang daranasin ng mga maabutan po sa tribulation o hindi makakasama sa tawag na first resurrection. Pag maiiwan po sila dito, ang sabi ron, hahanapin nila ang kamatayan, ngunit lalayuan sila ng kamatayan. Gaano kahirap yun? Gusto mo na lang sanang mamatay, pero lalayuan ka ng kamatayan. Isipin mo, parang siguro zombie nun, no? Baka siguro yung mga panahon na yun, maaaring parang zombie na, ito sarili ko opinion to, hindi naman sa Biblia. Yung hirap na yun, maaaring parang zombie na, alam mo yun, naagnas na yung katawan mo, pero buhay ka pa rin. Pero totoo, di ba? Alam natin yung mga may ketong, di ba? Naagnas na yung kanilang katawan, pero buhay pa rin. Unti-unti naagnas. Mamaya, tatanggal na yung ilong, mamaya tatanggal na yung mga daliri, pag pumarakpak, lumilipad yung mga daliri, ganun. Sabi po dito, may naglabasang mga balang sa Revelation. Ito po yun. May mga naglabas ang balang mula sa usok at kumalat sa lupa. Binigyan sila ng kakayanang manakit tulad ng pananakit ng mga alakdan. Ano niyo po? Naranasan niyo na po bang mas makagat na alakdan? Hindi. Sakit. Hindi. Bubuyod. Bubuyod taon. Masakit. Mas masakit pa rin ang alakdan. Alam po natin, di ba? Isipin mo, yung ganong sakit po, yung ganong sakit, okay, nakagat ka ng bubuyog, yung ganong sakit na hindi nawawala. Alam natin, di ba, pag nakagat tayo ng bubuyog, mamaya ang sakit-sakit talaga, pero mamaya wala na. Di ba? Langgam pa. Oh, langgam pa ka na. Pero yung sakit po na yun, nakagat na alakdan, yung sakit na yun, daranasan nila na hindi nawawala. Kaya nga, gugustuhin mo na lang mamatay para mawala sana yung sakit na yun, pero lalayan ka ng kamatayan. Okay? Ipinagbilin sa kanila na huwag sirain ang mga damo, punong kahoy, o anumang halaman. Ang mga tao lamang na walang tatak ng Diyos sa noo ang maaari nilang saktan. Di mo? Hindi pinahintulutan ang mga balang na patayin ang mga tao ito. Di ba? Kundi pahirapan. Ang sakit. Pahirapan lamang sila sa loob ng 5 buwan. Sino 9 months kang gano'n ay 5 months kang gano'n. Para kagat ng alakdan ang kirot na dulot ng mga balang na ito. Sino mo 5 months ka na gano'n ang kirot? Hindi mawawala. Sa loob ng panahong iyon, hahanapin ng mga tao ang kamatayan, ngunit hindi ito matatagpuan. Nanaisin nila ang kamatayan, ngunit lalayuan sila nito. Isipin mo, 5 months ka na may sakit na kagat-alakdan hindi mawawala within 5 months. Talagang hanapin mo talagang kamatayan na, di po ba? Sa linggo na hindi pa tayo Oh, mag-serious. yan nga lang 1 oras siguro, hindi mo na kayanin, di ba? Okay, sasabihin ng mga tao na ang Biblia niya, sinulat din ng mga tao para takutin ng mga tao. Sige. Sige lang. Hindi natin ipinagpipilitan. Pero alam mo, naranasan mo kung paano ka napagaling instantly sa iyong karamdaman nung ikaw ay naging Kristiyano. Naranasan mo ang kapangyarihan ng Diyos, nang binasa mo ang Biblia, tama? Oo, sinulat ito, sabi mo, sinulat ng tao, pero nung binasa mo, pinaniwalaan mo, nangyari sa buhay mo. Totoo, di ba? Sige, sabihin mo ngayon, sulat pa rin ito ng tao, kaya mo paniwalaan. Tingnan natin pagdating na panahon. Hindi ko salita ito. Salita ng Diyos. Kaya confident po ako na ihayag din po ito. Dahil hindi ko ito salita, hindi ko nagawa ang mga bagay na naranasan ko na sa sarili kong paraan. Pinanaligan ko, nabasa ko, pinanaligan ko, at naranasan ko. Yung katotohanan ng salitang ito. Hallelujah. Amen. Okay, balik po tayo sa ating text. Kaya nga po, sa panahon po na yun, sino yung mga, ito yung sinasabi natin, sino yung mga iningatan ng Diyos na hindi papatayin o hindi sasaktan? Yung may mga tatak ng Diyos sa loob. Ano yung sabihin nun?
Ang mga pinili niya noon ay yung sa kanina sa Revelation, yung mga may tatak ng Diyos sino po ba yun? Sila po yung may mga banal na espiritu. Dahil ang banal na espiritu po ay pinagkakalob sa mga mananampalataya, sa mga tumatanggap sa Panginoon Jesus, so that ito po ay maging selyo. Gayon din po, sa atin din po paglilingkod sa ating Panginoon Jesus, ibinibigay po ng Diyos ang banal na espiritu sa atin bilang ito po kasi yung ating equipment and armament para po sa ating labanan. Gaya nga sinabi ko kanina, ang mga sandatahang lakas ng bansang ito, binibigyan sila ng complete armaments para digmain ang mga rebelde, digmain ang mga kaaway. Ganon din po tayo. Okay? Ang mga bansang mananakop talagang pinoprovide sa kanila ang mga pangailangan nila, saan man sila dumakong manakop upang sila ay ma-sustain. Ang mga anak po ng Diyos, tayo mamanampalataya, binigay po sa atin o pinagkakalob sa atin ng banal na espiritu upang ito ang ating maging arma kasama natin sa ating paglilingkod. Dahil kapag binigay po sa atin ang banal na espiritu, ay may kasama ito na anghel. Hindi po mismo ang banal na espiritu ang tatrabaho, ngunit working of the Holy Spirit ito, pero ang kumikilos po ay ang mga anghel na kanyang, kumbaga, escort. Alam niyo po sa mga, di ba, sa mga VIP, makikita mo mga VIP na tao, pag dumadaan sila dyan, may mga escort yan, naka-brum-brum-brum. Okay? Naka-motor, naka-ilaw-ilaw pa. May mga escort. Mas kasi VIP. Ganun din po, the Holy Spirit is the Spirit of God na VIP ito. Kaya kapag ito ay bumaba o dumarating sa atin, may escort siya mga anghel. At ang mga anghel po na ito, kapag tinanggap natin ang banal na espiritu, yung mga anghel na yon, they are the fingers of God, they are the power of God na kumikilos para sa atin. Kaya sila po yung mga anghel. Sabi niya po yan sa Ephesians, and you also were included in Christ when you heard the word of truth, the gospel of your salvation. Having believed, you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit. Kaya nga sabi dito, they will see His face and His name will be on their foreheads. Yan po susunod sa Revelations. Sa Ephesians. Ephesians 1:30, yun yung po yung mark ng Diyos sa forehead. The Holy Spirit. The name of the Holy Spirit is the name Jesus. The name of God is with them. Kaya nga dito natin, kaya nga napakahalaga na bakit natin sinasabi, napakahalaga na bakit natin itinuturo, ipinapaalam na ang pangalan ng banal na Espiritu ay Jesus din. Na ang pangalan ng Ama is Jesus, ang pangalan ng Anak ay Jesus, at ang pangalan din ng banal na Espiritu ay Jesus. Ano naman sasabihin mo na nagkaroon ka ng banal na espiritu tapos yung tatak ng pangalan mo ay Kibuloy? Tatak sa noo mo ay Kibuloy. Hindi mo. Ang tatak po na pangalan ng banal na espiritu ay Jesus pa rin po. Jesus pa rin. O sa Yeshua. Pangalan pa rin po ng Panginoon Jesus. Yeshua. Yahushua. Sa tinatawag po sa salitang Hebrews. Ano po? Kaya hindi po natin pwedeng baliwalain na hindi tanggapin ang pangalan ng banal na Espiritu ay Jesus. Kaya napakahalaga na tinuturo po natin that the Triune God, that they are one in name. One in name. One in glory. And one in will. Bagamat sila ay tatlong persona, pero iisa sila. One in name, one in will, and one in glory. Kaya nga kahit anong gawin natin, okay, dahil iisa sila, hindi mo sasabihin na tao lang si Jesus. Kaya nga lagi kong sinasabi sa Colossians chapter 2:9 na maging sa pisikal na katawan o kalikasang katawan ng Panginoon Jesus, maging sa kanyang katawang tao, ang likas na kanyang pagka-Diyos ay nananatili. Sa Colossians 2:9. Okay? Ang Diyos Ama ay Diyos. Ang Diyos Espiritu ay Diyos. Okay? Ngayon, sasabihin na ang tao daw ay, ang anak daw ng Diyos ay tao lang.
Okay, tingnan natin Colossians 2:9 sa Tagalog, okay, sa English, sa NIV. For in Christ, all the fullness of the deity. Ano niyo po ibig sabihin ng deity? Pagka-Diyos. Okay, ang deity po, pagka-Diyos. The fullness, all the fullness of the deity lives in bodily form. Sa katawang tao na natili sa Tagalog. Sapagkat likas na kay Kristo ang buong pagka-Diyos kahit na siya'y nagkatawang tao. Dito siguro yung hindi mabasa ng mga taga-ANC, no? Ayaw nila ipabasa yun, no? O, pabasa mo na sa kanila yan. Baka sakaling malinawan sila. Hallelujah. Kaya nga po, we must continue. The kingdom of heaven is advanced. Okay, balik po tayo sa teksto natin. Sa Romans chapter 8:31. 31 na po tayo. What then shall we say in response to this? If God is for us, who can be against us? Dito natin nalalaman na dahil ang ating kaharian, the kingdom of heaven is advanced in all. Kaya nga siyempre, sino ba tinong mga kapatid natin na nagpapatuo? Na sinubukan silang, sila ay na-aksidente pero sila ay hindi man na ano. Why? If God is for us, who can be against us? Kaya nga, okay, tuloy-tuloy natin. Tuloy-tuloy natin basahin. He who did not spare his own son but gave him up for us all, how will he not also along with him graciously give us all things? Lahat ng bagay. Whether yan ay pagkain mo, okay, kasama dyan ng pera. Sige, gusto mo ng pera. Kasama po dyan. Siyempre, kailangan natin yan. All things. Okay? Tubig, kuryente, kasama dyan. Oh, internet, bahay, lupa. Oh. Lahat ibibigay. Siyempre, especially sa mga spiritual. Power, authority to drive out demons, to heal the sick, to raise the dead. Okay. Yun na lang hindi namin nagagawa. No? Okay. Next. Who will bring any charge against those whom God has chosen? Sino makapagsasakdal sa atin sa harapan ng Diyos? It is God who justifies. Alam niyo po, sa mga taong ito, na talagang matuwid sa harapan ng Diyos, kahit na masadlak po sila sa tinatawag na, husgado, hindi po sila, ang Diyos po ang magja-justify sa kanila. Kadalasan dyan, ang Diyos ang kumikilos para mapawalang, kapag talagang gugustuhin po niya, kung nagpurpose pa ang Diyos, na hiyain ang mga husgado ito na okay, nagbabanta sa buhay, na hihiyain po ng Diyos ang mga taong yan. Ganun po, makapangyarihan ng ating Diyos. Next. Who is he that condemns? Christ Jesus, who died more than that, who was raised to life, is at the right hand of God and is also interceding for us. Hanggang sa panahon ito, nag-i-intercede po ang ating Panginoon Jesus para sa atin. Next. Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble, hardship, persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? Okay? Kaya nga, kapag tayo na sa harapan ng Diyos, hindi dahil na wala kang may suot, hiniwalay ka na sa Diyos, wala ka ng Diyos. Dahil ba tayo ay naghihirap, sasabihin natin, sinusumpa na tayo ng Diyos? Hindi pa rin eh. Dahil ba tayo ay nakakaranas din ng gutom, ibig sabihin, wala nang pakialam ang Diyos sa atin? Hindi. Yun ang sinasabi ni Pablo, na hindi dahil nakakaranas tayo ng mga bagay na ito sa buhay natin, hindi ibig sabihin ito na wala nang pakialam ang Diyos sa atin kung tayo ay patuloy na nanatili sa Kanya. Okay? Hindi tayo mahihiwalay sa pag-ibig ng Diyos kahit dumanas tayo sa mga bagay ito. Kahit pa tayo ay dumanas sa, kaya nga sword. Ano ba ibig sabihin ng sword? Kahit tayo patayin. Hindi mahihiwalay ang Diyos sa atin. Kaya ano ba sinasabi? Ano encouragement ni Pablo sa mga bagay ito? Even in times of hardship, even in times of death, do not fret. Do not give up your faith. Do not deny your faith. Do not deny your faith. Dahil, andun pa rin ang pag-ibig ng Diyos sa atin.
Hindi dahil sa tayo ay hinuhusgahan ng tao, hindi ibig sabihin tayo na ay walang kwentang tao. No. Sasabihin ng tao na wala tayong kwentang tao sa buhay nila dahil ang gusto naman nila ay makamundo, pero ang yung gustong gawin ay para makasakatwiran ng Diyos, sasabihin talaga niya sa atin walang kwentang tao tayo. Isipin mo. Sabihan mo sila mo sa mukha-mukha nila. Okay? Isabihin mo ba naman sa kanila na ang tao yan na binuburo ninyo, nagpakamatay, tapos ibuburol pa rin nyo, tapos nagtirikan nyo ng kandila, inaalayan ninyo. Yan ay kalapastangan sa harapan ng Diyos. Yan ay demonyo. Sabihin mo, sabihin talaga ng tao sa'yo, wala kang kwentang tao. Namatay na nga yung tao, ginaganyan mo pa. O, di ba? Judgmental. Totoo. Totoo yun. Sasabihin na sa atin yun. Wala kang puso. Hindi ka mananaawa sa patay. Matay na respect. Wala kang respeto sa patay. Ganun po sila. Pero sa buhay ba, may respeto ka ba? Nung mabuhay ba yan, may respeto ba siya sa buhay? May respeto ba siya sa buhay na Diyos? O, diba? Kaya yan na yung nagiging barrier natin sa kanila eh. Ano? Nagkakaroon tayong ganung barrier. Hindi naman ibig sabihin na hindi na tayo makakisalamuha sa kanila. Pero yung barrier na ganun mga class tradition, taliwas talaga. Kaya isipin man nila na tayo walang kwentang tao dahil sa panindigan natin na yun, then, sabi, stand firm in your faith. In nakedness, in sword, in danger, ano pa? Wala pa dito yung kahit ipahiya ka. Ay, persecution na yun. Okay? Sa persecution. Okay, next. As it is written, for your sake, we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. Ito po talaga ang buhay ng mga nagtutulog sa Diyos. Araw-araw, pinapatay. Kaya ang buhay natin, araw-araw, pakiramdam natin tayo pinapatay. Kaya kung hindi po tayo masasanay sa ganyan o hindi natin kayang tiisin, hindi po tayo makapagtatagumpay sa ating buhay pananampalataya. Bagamat sa iglesyang ito, lagi po natin hinihimok na mahirap po talaga, lagi namin sinasabi na magtiis kayo, pero yan po talaga, wala po tayong magagawang, hindi po tayo makapagtatagumpay, hindi natin maaabot yung pamatayan ng Diyos kung hindi natin ito gagawin. And next. No, in all these things, we are more than conquerors. Through Him who loved us. Lastly. Hallelujah. Lastly, for I am convinced that neither death, nor life, neither angels, nor demons, neither the present, nor the future, nor any powers, neither height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Okay, hindi po natin matatagpuan ang pag-ibig ng Diyos kay Kibuloy. Only in Christ Jesus. Hindi po natin matatagpuan ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga magulang kung wala sila kay Kristo. Hindi po natin matatagpuan ang pag-ibig ng Diyos kay boyfriend o kay girlfriend dyan. Ano? Matatagpuan lang natin ang pag-ibig ng Diyos only in Christ. Sa Diyos lang. Kaya, malaking tukso yan, yung mga boyfriend, sino man, boyfriend, girlfriend na yan. Ano, iwasan na ho natin ang tukso. Ang boyfriend lang daw kung mag-aasawa. Dahil po yan, sa totoo lang, alam mo, sa totoo lang po, sinasabihin ko na kayo, huwag niyo sirain ang buhay niyo. Marami na po dito sa Aurora, ang encounter ko po talaga, sali-saliwa po ang asawa. Hiniwalayan, married sila, hiniwalayan, nag-asawa ng iba, nag-asawa siya ng panibago, kaya pag lalagay mo sa datos yung kanilang mga ikaw, siya married, tapos yung kasama niya, single dahil hindi sila kasal, kasi married siya sa iba, ang hirap. Ang gulo-gulo. Ang dami po. At yan, ang dito sa Aurora, kung bakit isa rin sa mga sumpa na nagpapalugmok sa Aurora, ay ang bagay na. Hindi na po sa Aurora, buong Pilipinas po yan. Sabi nga, hindi lang, ang bagyo, hindi naman talaga totoong mga bagyo na nagsasalantalaan, nagpapahirap sa Pilipinas, kundi yung bagyo ng tukso.
Dahil madaling gumibab ang mga tao sa tukso. Bakit sila bibigay sa tukso? Dahil wala silang panindigan, wala silang pananampalataya sa Panginoon Jesus. Pero tayo, kaya nga sinabi, called in Christ to conquer heights. Kaano man katindi yung pagsubok na yan, saan man luparot ng mundo tayo, kapag tayo ay na kay Kristo, we will be able to overcome. Amen. Even the greatest temptation, kung tayo ay mananatili sa ating Panginoon Jesus at tutukoy sa kanyang panawagan, we will be able to overcome. Kaya ang sabi ng Panginoon Jesus, behold, I have overcome the world. Ganon din, sabi nga po ni Santiago, who is he that overcomes the world? Only he that believes that Jesus is the Son of God. Ibig sabihin, kung tayo po ay nananalig na si Jesus ay anak ng Diyos, nananalig po tayo na siya rin ay Diyos. Oo, sinugo po siya, sinugong anak ng Diyos. Hindi mo ba pwede, bilang anak mo, hindi mo ba siya hindi mo ba pwede isugo ang anak mo, kaisa-isa mong anak, kahit siya ay Diyos? Sabihin mo lang ikaw ay nasa kaharian ng mga royalty. Okay. Dahil hindi mo ba pwede isugo ang iyong anak na royalty para ipadala? O isugo rin dahil wala nang maasahang iba? Same thing with God. Mismong galing sa Kanya, which is from His very own. He sent Him who is in His very own. Sabi niya. Kaisa-isang Kanya. Very own. Napakalinaw po doon. Kaisa-isang anak niya. Na mismong nagmula sa Kanya. Kung nagmula mismo sa Kanya, ibig sabihin nun, siya po ay Diyos. Tama ho ba o tama? Kayo na lang po. Kung tatakpan po talaga ng Diyos ang pag-iisip mo para hindi maintindihan ito, ay kawawa ka naman. Baka hindi ka talaga mahal ng Diyos. Totoo po yun, kapag pinagtatakpan o tinatakpan na ng Diyos ang kaisipan mo, dahil sa katigasan ng iyong ulo, katigasan ng iyong puso, ibig sabihin, bahala ka na sa buhay mo. Ayaw mo makinig eh. Ibig sabihin nun, wala na ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Go! Do your own thing. Ganun po yun. Tinataboy ka na po ng Diyos. Hallelujah! Kaya nga po sa pagkakataon ito, tayo po ay patuloy na magalak sapagkat ang pagkatawag po sa atin ng Panginoon sa Panginoong Hesus upang tayo maging mga mananagumpay sa lahat ng sitwasyon. Kaya tayo po ay magpasalamat sa Diyos sa mga salita na Kanyang inihayag sa araw na ito at patuloy naman natin ito na magampanan. Patuloy tayo na humingi sa Kanya ng kalakasan upang anuman ang mga bagay na ating dinaranas sa ating buhay ay mapaalalahanan tayo ng Kanyang mga pangako at mapagtagumpay natin. Let us all shout the name Jesus 3 times and let us pray. Jesus! 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 Ang manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patuloy ka namin ang mga pinupuri. Inapasalamatan ka namin sa pagkakataon ito sa mga salita mo na inihayag sa amin sa araw nito. Maraming salamat dahil kami iniibig mo. Pinaparanas mo sa amin ang lahat ng mga pangako mo maging sa mga sitwasyon man na kami ay nahihirapan o kami man ay hinahayaan mo man na makaranas sa mga pagtitiis sapagkat inihahanda mo kami sa mas mahigit pang mga bagay na mas maluwalhati na mga bagay upang aming kamtin ang kaluwalhatian na ito. Ama, salamat dahil iniibig mo kami sa pamamagitan ng pagdidisiplina sa amin. Ipinaparanas mo ang mga ito upang kami patatagin, palakasin sa buhay pananampalataya. Sa pag-iingat mo po sa amin, salamat din na hindi mo kami pinapabayaan sa lahat ng sitwasyon. Dumanas man kami naman ng mga pigatian, mga kalungkutan, dumanas man kami ng mga pagluha, hindi mo kami pinabayaan. Narito kami, nakakaharap sa iyong harapan, na nakakatayo sa iyong harapan upang ikaw ay papurihan at manumbalik sa iyo dahil pinapanatili mo kami buhay, malakas at walang karamdaman. Salamat po, Ama. Ito nga po ay aming sama-sama dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen and amen. Hallelujah.